Kasi kita nyo, no, nasa impyerno na nag-uutos pa. Sa inyo po si Lazarus. I-dip niya po yung tip of his finger para bigyan man lang ako ng tubig dito. Is it as if eternity could not fix him? Hindi niya nga sinabing sorry po. Hindi niya nga sinabing mali po ako. Hindi niya sinabing nagsisisi po ako. Ang sabi niya, send Lazarus, Father Abraham. Because you can hear from his desperation. You can hear from his verse, as from his voice. Uhaw na uhaw po ako. Init na init po ako. Obviously, mga kapatid, it was a reminder for all of us that thirst is real. Suffering is real. Agony is real. And when I was reading this, I was reminded because Jesus talked about the same scenario in Matthew chapter 7. He was talking about the future judgment na pagdadaanan natin, na pagdating ng araw, pag nandun na tayo sa ating final destination, maraming tao, sabi ni Jesus, na magdadahilan at gagamitin nila ang kanilang mga merit para sabihin, naglingkod ako sa Lord bakit ako nandito? Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 22 hanggang 23, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we drive out demons, and in your name we perform many miracles? Sabi nila, Lord, di ba nag-prophesy po kami? Di ba nag-cast out po kami ng demons? Di ba po maraming milagro ang nangyari? Gamit po namin ang iyong pangalan? Pero anong sabi ng Panginoon? Verse 23, and then I will tell them plainly, everybody now, I never knew you. Away from me, you evil doers. That in the future day of judgment, may mga taong gagamit ng kanilang religious activity as a merit para sabihin, I don't deserve here. I don't deserve this suffering. My friends and family, let me tell you this with love and humility. You cannot change your destination after death. But you can change the direction of your life before your death. That's why the Bible is very clear to us. Ang sabi ni Jesus Christ mismo, kung narinig mo ang boses ko, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Do not harden your hearts. Eternity is closer than you think. All of us will face death. All of us will not cease to exist after death. All of us will continue. But some of us will be comforted. Some of us will be tormented. Which leads me to the very heart of this message. The sense of urgency. Because the Bible says in verse 27, nung sinasabi niya, isa niyo po si Lazarus. Sabi niya, isa niyo po si Lazarus para i-dip niyo po ang kanyang finger sa tubig para man lang idapos sa aking dila, para man lang mapawi ang aking uhaw. Ang sabi ni Abraham, let me rephrase, that's impossible. There is a great chasm, may malaking separation between us and you, that there's no way that I can go there, and there's no way that you can go here. Meaning, this is going to be our final destination. And then on verse 27, sabi niya, Lord, then I beg you. It struck me. Wow. Yung beggar, ang saya. Yung mayaman, namamalimos. Sabi niya, I beg you, Father, send Lazarus to my family. Ang sinasabi niya, kung hindi, wala na akong pag-asa makapunta dyan. Kung imposible ang request ko na madampian man lang ng tubig ang dila ko, please man lang, Father Abraham, yung pamilya ko na lang po. Sabi niya, padala niyo naman po si Lazarus sa aking mga pamilya. Verse 28, meron po akong 5 mga kapatid pa. Hayaan niyo pong si Lazarus ang mag-warning sa kanila so that they will not also come to this place of suffering. Listen to the sound of urgency. Ang sabi ng rich man, hayaan niyo pong si Lazarus, i-warn po sila. All of a sudden, he cares for his family. All of a sudden, he cares for his brother. Pero ang sabi ng verse 29, but Abraham replied, well, they have Moses. They have the prophets. Let them listen to them. Ano sinasabi ni Abraham sa kanila? Hindi na kailangan si Lazarus pa ang pumunta para gisingin ang puso ng iyong mga kapatid. Andiyan na si Moises. Andiyan na mga prophet. There's written about law and prophet. Meaning, Abraham was saying, meron ng scripture. Meron ng kasulatan. Meaning, they have enough revelation for them to be able to believe in the Lord or not. Ibig sabihin, walang problema o kakulangan sa ebidensya. When you look around, you can see God is real. When you look around, kitang-kita mo ang Diyos ay totoo. When you look around, kitang-kita mo na ang Diyos hindi niya gusto na ang bawat isa sa atin ay mapunta sa kapahamakan. Pero it's not a lack of evidence, it's a lack of response.
This is a problem of resistance and harden of our hearts. Siguro iniisip niya, pagka kasi pumunta si Lazarus, baka sakaling mapaniwala sila. Bakit? Ano ang sabi niya? Verse 30. No, Father Abraham, if someone from the dead goes to them, they will repent. Oh, may sense din siya, no? Kahit nasa impyerno, may sense eh. Kasi sabi niya, kasi ganito yan, sir. Pag yung patay, nabuhay, tas nagpakita, mas magsisisi bigla, magluluhuran yung mga kapatid ko na yun. Bakit? Ang iniisip niya, pag nakakita ng multo yung mga yun, baka sakaling yung supernatural at yung miracle, makapagpabago ng kanilang thinking. Kasi di ba meron tayong thought na ganon? Ako minsan yung thought na, minsan sabihin mo, may mga taong ayaw maniwala kay Lord. Ba't di na kayo bumaba si Lord? Tapos bigla yung sabihin, ako ang Diyos, maniwala kayong lahat. Malamang maniwala sila lahat, no? Parang sod na lahat, ang dami siguro mapupunta sa langit. Hindi na natin kailangan mag-evangelize na mag-evangelize, mag-service every Sunday kasi apparently many people will believe in the Lord. Yun din ang concept na sinasabi nitong si Lazarus, ng rich man. Sabi niya, pababain niyo lang po si Lazarus, siguradong mapapaniwala siya. Pero ano sabi ni Abraham? Verse 31. If they do not listen to Moses, if they do not listen to the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the grave. Ano sinasabi ni Abraham? Are you still with me? Iniisip mo, miracle ang makakapagpa-convince sa kanila? No. The word, the revelation is enough. Ang milagro, hindi laging nagkikreate ng pagsunod. Hindi. Kapag may nabuhay pong patay, at yun po ang nagsabi, masashock yung mga yun. Totoo. Ang milagro, nakakashock. Diba, pansinin nyo tayong mga Pilipino. Kung ano yung, pagka may nabalitaan tayong milagro, pinipilaan ng milagro. Sabi nila, pumunta ka dito sa probinsya. Meron po si Mama Mary nandito sa puno. Nagpakita dito sa puno. Ay, mga tao naman, pila ng pila. Pila sila, haba ng pila. No? Bakit? Ba't yung pinipilahan yan? Nandito si Mama Mary. No, ikaw na nasa harap. Asa ba si Mama Mary dyan? Ito ba yung ano niya? Because, uhaw tayo sa miracle, na iniisip natin ang miracle makakapagpabago ng buhay. But apparently, ang sinasabi ni Abraham sa kanila, teka lang, kung hindi sila naniwala kay Moses, kung hindi sila naniwala sa mga prophets, walang kahit anong milagro ang makakapag-convince sa kanila. Because miracle can shock you, but it cannot soften your heart. Remember yung paraon sa Egypt? Bago palabasin ang nation of Israel at i-deliver po sila from Egypt to the promised land, nakita mismo ng paraon yung 10 salot na pinadala ng Diyos. Yung tubig biglang naging dugo. Nagkaroon sila ng pigsa. Namatay yung kanyang panganay na anak. 10 imposibleng mga milagro. Pero naniwala ba ang paraon? No. Ang mga Israelites, nung lumaya sila mula sa Ehipto at binuksan ng Lord yung pulang dagat, Red Sea, sa harap nila mismo, kitang-kita nila ang milagro. Yung dagat na hati. And a few hours later, golden calf. Just a few hours later, golden calf. What do I mean, mga kapatid? Hindi porket nakakakita ng milagro, automatic na agad na sila'y napapaniwala sa ating Panginoon. Kasi kung milagro ang nagpo-produce talaga ng faith sa buhay ng tao, bakit si Jesus ang daming kritiko? Kitang-kita nila may nga milagro, kita nila yung bulag nakakita, yung bingi nakalakad, yung pilay nakarinig. Tinitignan ko lang kung gising pa kayo. Biruin mo yung pilay nakalakad, yung bingi nakarinig. Pero ano sasabihin nila? Naalala niyo si Jesus, pinalayas niya yung demonyo, kinas out niya yung demon. Ano sabi ng mga Pharisees? Kapangyarihan yan, galing kay Satanas. Nakita na nila yung milagro. So hindi impress ang tao sa miracle. Kasi minsan, pag nakakita tayo ng miracle, nire-reinterpret pa natin. Hindi sa Diyos yan. So there is no guarantee. Sinasabi ni Abraham, there is no guarantee na kapag nakakita ang iyong mga pamilya ng milagro, kikilala sila sa ating Panginoon. Because at the end of the day, makilala man nila si Moises, makilala man nila ang lahat ng propeta, makilala man nila ang lahat ng biblical heroes katulad ni David, ni Samson o ni Solomon, walang guarantee magbabago ang kanilang buhay. Pero meron akong kilala na kapag nakilala nyo, sigurado magbabago ang inyong buhay. Si Jesus mismo. Palpakan natin ang Panginoon. Ano ba ang reason kung bakit bumaba ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo? What is the main reasons why He died on the cross for your sins and my sins? Because Jesus wants to take away the sin of the world. Masyado kang pinarusahan ng kasalanan, ng addiction, ng suffering dito sa mundo. And God loves you so much, He wants to take away that sin. Ang Diyos, hindi niya lang binabago ang destiny ng maniniwala sa Kanya.
Gusto rin ni Lord baguhin yung buhay mo habang nandito ka pa sa mundo when you believe in the Lord Jesus Christ. Why? Because ang sabi ng 1 John chapter 3, but you know that Abraham appeared, no? Moses appeared, no? Elijah appeared, no? But you know that Jesus appeared so that He might take away your sins. That's the reason why Jesus came here on earth. He wants to showcase His love for you. Gusto ng Panginoon, alisin ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay. Jesus loves you so much, my friends and family. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And I want to show you gaano kahirap ang impyerno para ma-realize ninyo yung bigat ng sakripisyong ibinigay ng Panginoon para dalhin tayo sa kalangitan. Sometimes hindi mo ma-appreciate ang langit pag hindi mo na-realize kung gaano masalimuot ang impyerno. But many of us, especially the Christians, masyado tayong natatakot sa impyerno to the point na lagi na lang impyerno ang iniisip natin at hindi na tayo excited sa langit. I want you to go to eternity na mas excited ka sa langit kaysa takot sa impyerno. That's a better way to do it. Na I'm not afraid to go to hell because I know that Jesus loves me. I know that Jesus cares for me, that Jesus took away my pain, took away my sin. But hindi porket mahal ako ng Panginoon, pinipermit na ng Panginoon na walang magbago sa aking buhay. Katulad po ng mga nanay, kahit mahal po ninyo ang anak ninyo, hindi lahat ng gusto niya binibigay nyo. Kasi marami tayong gusto na hindi makakabuti sa atin. And if your biological parent, you believe that they love you because may mga wini-withhold sila sa inyo, how much more will our God in heaven? Na minsan may mga bagay siyang hindi inaalaw. May mga bagay siyang gustong baguhin sa atin, pero hindi indikasyon nyo na hindi ka mahal ng Panginoon. Because the moment you receive the grace of God will not just save you, the grace of God will transform you. And if the grace of God did not transform you, you probably misunderstood God's grace. Because the grace of God has the power for you to be able to say no to ungodliness. The grace of God appeared, and sabi ng Titus chapter 2, that He appeared before all of us. He appeared before all of us na ang ating Panginoong Jesus ay bumaba mula sa langit. Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi natin siya kayang abutin, pero siya mismo ang bumaba mula sa langit to take away your sin. So ang sabi ng verse 6, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Mahal na mahal ako ng Panginoon, Pastor, kaya okay lang naman siguro, di ba? Maintindihan naman ng Panginoon kung ako'y mamumuhay sa pagkakamali. Tanggap ka ba ni Lord? Yes. Approve ba ni Lord yan? No. If love meant approval, kung mahal ka, ibig sabihin lahat approve, hindi na natin kailangan ng cross. But because God knows that your sin is serious and your sin will lead you to hell and His love for you is stronger, He gave His life for you and for me. Hindi porket tinanggap mo si Jesus, hindi ka na magkakasala. Pero magkaiba yung nag-fall into sin tsaka namuhay sa kasalanan. Ang isda, pag tumalon, pwedeng mapunta sa lupa. Pero hindi siya pwedeng mabuhay sa lupa. Ang isda, it was meant to be in the water. Hindi ka makakahinga sa lupa. Katulad natin mga Kristyano, sometimes we commit sin from time to time, but we can never breathe living in sin because we know that our God is the one who gives breath on our lungs. Living in sin, especially, I believe I have an assignment today to debunk our cultural belief and our cultural mantra. Mahal ka ng Diyos, kaya kahit anong gawin mo, okay na. Magkaiba po yung namumuhay sa kasalanan, nagkamali at nagkasala sa dinedefend ang kasalanan. Ang pagmamahal ng ating Panginoon nakakapag-transform ng buhay ng tao. Kapag sinabi nilang mahal ka ng Diyos kaya pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo, that's not biblical love. Ang tunay na pagmamahal, ang grace ng Lord nagtatransform sa iyo. Ang grace ni Lord ni-rescue ka, pero pag nalaman mo ang truth ni Lord, i-direct ka ng truth ng word sa tamang katotohanan. Kaya yung nahuli in the act of adultery, yes, gracious ang Panginoon, ipinakita niya ang pagmamahal niya, but at the end of the conversation, ang sabi niya, woman, go and sin no more. I know this message is hard to chew, but the message is so simple. Eternity is closer than you think. You are one breath away from eternity. Kung gusto ko lang na maraming amen nyo, mas magandang sabihin ko, huwag kayong matakot sa impyerno, baka gawa-gawa lang naman ng tao yun. Pero ang impyerno po ay totoo. Pero hindi ibig sabihin, dinidesire ng Panginoon na lahat tayo mapunta sa impyerno.
Hindi naman ginawa ng Diyos ang impyerno para sa atin. Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas gusto ko maniwala kayo ngayon na ang Diyos may awa. Mas gusto ko maniwala kayo ngayon na ang Diyos mapagmahal. Na ang Diyos may nagbibigay ng tsansa. Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas maniwala ka. Yung langit na hinanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yun ang mas totoo. Yes, Jesus spoke about hell so many times in the scripture. Mas marami pa sa ibang mga subject in the Bible. And he talk about the torment in hell. Pinag-usapan at diniscuss ng ating Panginoong Hesus yung hirap na pwedeng pagdaanan ng isang taong hindi maniniwala sa Kanya. Pero wag nating kakalimutan yung pinaka-importanting balita sa lahat. Na yes, may suffering, pero ang Diyos gumawa ng paraan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Kaisa-isang anak na bumaba mula sa langit para sa bawat isa sa atin. Na hindi ka lang basta pinatawad ng Diyos, inabsorb ni Jesus lahat ng bunga, lahat ng parusa ng ating mga kasalanan para sabihin sa bawat isa sa atin, mahal na mahal kita anak. Para yung John 3:16 put it up ay maging totoo sa atin that God so loved the world that He gave His only Son so that whoever will believe in Him will not perish but have everlasting life. Do you believe that God loves you? Do you believe that God loves you? And hey, because God loves you so much, He gave His Son so that, hold on a second, whoever. I love that. Kasi pag may salitang whoever, it doesn't matter kung mayaman ka o mahirap. It doesn't matter kung popular ka o hindi. It doesn't matter kung nakapag-aral ka o hindi. It doesn't matter kung kilala ka ng tao o hindi. Whoever will believe in Him will not perish but have everlasting lives. That puts all of us on equal footing. That puts all of us on equal ground. Na kahit na magkakaiba tayo ng estado dito sa mundo, pagdating sa paniniwala natin sa ating Panginoong Hesus, sama-sama tayo at pare-pareho tayong makakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Kapiling ang ating Panginoong Hesus doon mismo sa kalangitan. Every person is already moving towards our eternal outcome. Perish or live. Naniniwala ako ng eternal life is not just living forever. Eternal life is not just timeless existence. Eternal life is about living forever with God. Living with Him. So kapatid, kung never pa in your life na nakapag-desisyon ka sa iyong puso, nabuksan siya at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, I would like to take this opportunity to make an invitation to you. Tomorrow might be too late. Later might be too late. Huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito. Nabuksan ang iyong puso. Hindi relihiyon ang tinatanggap mo. Ang sinisimulan mo relasyon sa ating Panginoon. Because the moment you believe in Jesus Christ who died for you, who loves you so much that gave Himself for each and every one of us, when you start to believe in Him, He's about to move you from darkness to life. From death to life. From slavery to freedom. Because God loves you. He cares for you. That's why He saved you. Hindi worth it ang lahat ng tagumpay sa mundo kung wala ang ating Panginoon. Hindi worth it ang lahat ng yaman sa mundo kung hindi natin kasama ang Panginoon. Even our Lord Jesus Christ is very clear. What good is it that you gain the whole world, but you forfeited your own soul? Sa Tagalog, Mark chapter 8, everybody read. Sapagkat ano ba mapapala ng isang tao na makamtan niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili? God doesn't want you to perish. He wants you to live forever with Him. He loves you so much. Mahal ka ng Panginoon. Everybody stand to your feet.